Warning mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sobrang taas ng red tide toxin ng shellfish mula sa Zambales at Bataan. Rekomendasyon ng Task Force Balimpuyo, off-limits ang Mount Balimpuyo sa pilgrimage ngayong Holy Week. At Department of Public Works and Highways may paliwanag tungkol sa road repair projects sa Olongapo. Our top story of the week, the latest red tide alert from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Magandang araw, Pilipinas! Ako si Angelo Perdon and this is Newsnet Zambales. Nagbabala ang BFAR. Masyadong mataas ang level ng red tide toxins sa shellfish mula sa karagatan ng Masinloc, Zambales at sa may-anim na bayan sa Bataan. Ang kabuang report mula kay Freshel Ruelos. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, umabot na sa pinakamataas ang red tide toxicity level ng mga shellfish na matatagpuan sa katubigan ng Samal, Orion, Orani, Abukay, Hermosa at Mariveles sa Bataan, pati na rin sa Masinloc, Zambales. Dahil dito, ang mga shellfish at alamang mula sa mga nasabing lugar ay hindi na safe for human consumption dahil sa pagtaas ng red tide toxicity sa 469 microgram, 500% higher sa tolerable limit na 60 micrograms lamang. At ayon sa BFAR, dahil sa napakataas sa toxicity level, kung ang isang tao ay nakakain ng kontaminadong shellfish, maaaring makaramdam ng pagkahilo, pagsusuka, pamamanhid ng labi sa loob lamang ng 20 minutos at kapag pinabayaan ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Ang mga isda, pusit at hipon ay safe namang kainin basta ang mga ito ay mabibili ng fresh. Matatandaan na nagsimulang mangalap ang BFAR ng shellfish and water sample noong November 20, 2011 nang mamatay ang isang matandang babae at maospital ang 4 dahil sa paralytic shellfish poisoning pagkatapos kumain ng sulib sa Samal, Bataan. Ito po si Freshel Ruelos para sa Newsnet Zambales. Dito naman sa Olongapo, lahat ng paraan ay ginagawa ng city government at mga katuwang na government agencies upang hindi na maulit pa ang trahedyang naganap sa Mount Balimpuyo. Matatandaan noong nakaraang taon, 2 ang namatay at 9 ang nasugatan na magkaroon ng rock slide sa nasabing bundok. Isang composite task force ang binuo ni Olongapo Mayor Bong Gordon, ang Task Force Balimpuyo, upang pag-aralan ang mga nararapat gawin sa harap ng patuloy na nagbabantang panganib sa Mount Balimpuyo. Some 6 months after, sa programang Mayor's Corner dito sa TV22, tinalakay ng mga kinatawan ng task force ang kalagayan ng Mount Balimpuyo. Batay sa rekomendasyon ng task force na pinamumunuan ni Atty. Marife Castillo, ang sentro ng Olongapo, off-limits pa rin ang Mount Balimpuyo. Hindi maaaring pahintulutan ang pag-akyat ng mga nagpipilgrimage sa bundok na ito tuwing Holy Week. Kasama rin ni Atty. Castillo na nagpaliwanag ang head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, Angie Layug. Nilinaw ni Layug na batay sa pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau, kahit natistis na ang peligrosong bato sa kabundukan, hindi pa rin masasabing safe na ang lugar. Kahit na tinanggal natin yung malaking bato rito, at ngayon ito na po siya, wala na yung batong imminent danger, ay nasa danger zone pa rin tayo dahil ayaw nga po sa pag-aaral, yung pula pong yan, yung nakikita yung pula, ang ibig pong sabihin, high risk, susceptible ka sa rock slide at saka landslide. Importanteng elemento ng disaster preparedness ang kahandaan ng mismong mga mamamayan sa nararapat gawin kung may maganap na kalamidad. Ang prinsipyong ito ng disaster preparedness ay mahigpit na sinusunod dito sa Olongapo. Kaya naman kamakailan, nagsagawa ng Joint Earthquake and Fire Drill ang Bureau of Fire Protection, Olongapo Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Olongapo Chapter ng Philippine Red Cross. Ginawa ang synchronized drill sa Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Cabal, sa St. Joseph College High School Department at sa Olongapo City National High School. Tumagal ng 2 minutes and 38 seconds ang synchronized drills. Kaugnay naman ang observance ng Fire Prevention Month ngayong March, nagsasagawa rin ang BFP
at DRRMO ng malawakang information campaign. Ang tema ng 2012 Fire Prevention Month ay makiisa, makialam at makipagtulungan upang sunog ay maiwasan. Sa totoo lang po, nitong mga nakaraang linggo, maraming nagreklamo tungkol sa sabay-sabay na road repair projects sa busy streets ng Olongapo. May paliwanag tungkol dito ang Department of Public Works and Highways. Alamin natin sa report ni Sarah Jane de los Santos. Hiningi ni DPWH Project Engineer Marlene Sabado ang kooperasyon at pangunawan ng mamamayan sa kasulukuyang pagbagal ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng Rizal Avenue kaugnay ng isinasagawang road rehabilitation project ng Gapan San Fernando Olongapo Road na nagsimula nitong Enero 2012. Ayon kay Engineer Sabado, ang nasabing proyekto ng DPWH na mula sa budget ng National Expenditures ay dumaan sa masusing proseso at screening ng DPWH Regional at Central Office. Kita mo kung gaano naka-worse yung daan. Meron kaming pictures na nakuhanan to prove na itong daan na ito ay kailangan na talagang ma-rehab. One thing is, ito hindi under control ng Zambales District Engineering Office na ito yung project na dapat gawin. Actually, ito'y dumaan ng isang mga proseso ng RBIA. Yan yung depository ng mga information, ng mga data na galing sa field. Okay. Yung road condition ng meron tayong district RBIA coordinators or RBIA organizer na pupunta sa field. Kung asphalt siya, ano yung mga damages dyan? Ano yung defects dyan? So makikita dyan sa asphalt kung mayroong potholes ba dyan, may cracks ba dyan, may rotting na ba dyan. Samantala, pinasalamatan din ng DPWH ang local government ng Olongapo dahil sa suportang ibinibigay sa proyekto kaugnay ng traffic management. Kung walang magiging problema sa weather conditions at iba pang factors, inaasahan ng DPWH na matatapos ang road rehabilitation project sa June 2012. Ito po si Sarah Jane de los Santos reporting for Newsnet Zambales. The world's biggest floating book fair is in town. Ang MV Logos Hope ang pangunahing attraction ngayon sa may Subic Bay Freeport. Dumating ito noong March 15 at mananatili sa Alava Pier hanggang April 8. Abigail Magpayo recently boarded the Logos Hope and this is her report. Sino ba naman ang hindi maiengganyong pumunta sa isang floating library tulad nitong MV Logos Hope dahil sa iba't ibang seleksyon ng aklat na lula nito sa abot kayang halaga. Bata matanda, may ngipin man na wala basta't mahilig sa aklat tiyak ay kakagat. Kasalukuyang nakadaong ang MV Logos Hope sa Alava Wharf ng Subic Bay Freeport Zone. At sa formal na pagbubukas nito, mainit na sinalubong ng kanilang international crew ang mga panauhin sa pamamagitan ng isang natatanging musical number na ginanap sa kanilang Hope Theater. Sinundan naman ito ng welcome remarks mula sa mga opisyal ng nasabing bapor. Kinasabikan ng ating mga kababayan ang pagtungo sa mismong book fair, kung saan naghihintay mabuklat ang mahigit kumulang sa 5,000 aklat. Baka sa mukha ng mga panauhin ang pagkaabala sa pagbabrowse ng mga aklat na mabibili para sa kani-kanilang libangan at dagdag na kaalaman. Kahit si Olongapo Mayor James Gordon Jr. abala din sa paghahanap ng librong maiibigan. Ang MV Logos Hope ang siyang pinakamalaking floating library ng GBA Ships o Good Books for All. Ang GBA ay isang German-based organization na nagsimula noong 1971 upang isulong ang kanilang misyon na maghatid ng karunungan, tulong at pag-asa. Nakapagdaos din ng mga medical mission at community service ang mga volunteers nito bilang bahagi ng kanilang misyon. Matatandaan din na ang MV Dulos ng GBA ay sikat sa ating mga kababayan dahil sa madalas na pagbisita nito sa Subic Bay. Ngunit kahit nagretiro na ito dahil sa tagal ng serbisyo, ipinagpapatuloy naman ang mahalagang misyon ng Logos Hope. Sa ating modernong panahon, hindi maikakaila ang malaking kontribusyon ng internet sa mabilis na paghahatid ng impormasyon sa tao. Ngunit dahil sa dedikasyon ng GBA sa paghahatid ng karunungan sa iba't ibang sulok ng mundo, nakakatuwang isipin na marami pa rin ang may mataas na pagpapahalaga sa mga aklat.
Para sa Newsnet Zambales, Abigail Magpayo reporting. Now for another look at the headlines. Warning mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sobrang taas ng red tide toxin ng shellfish mula sa Zambales at Bataan. Rekomendasyon ng Task Force Balimpuyo, off-limits ang Mount Balimpuyo sa pilgrimage ngayong Holy Week. Department of Public Works and Highways, may paliwanag tungkol sa road repair project sa Olongapo. At yan po ang pangunahing balita sa nakalipas na isang linggo. Make Newsnet Zambales a habit. Wednesdays at 10 in the morning and at 12 noon, with replays on Thursdays and Fridays at the same time. Dito po sa SBC TV 22, Channel 78 sa Cable TV ng Olongapo at Channel 16 sa Freeport Cable Television Incorporated. Angelo Perdon po ang inyong tagapagbalita dito sa TV 22, ang inyong Kaibigan TV.